Buwan na nakalipas na magsalita si Quintin Milora Brown na siya nga ay may Philippine passport bago mag-16. At pagkatapos nga ng UAAP, agad ito nagpasa ng requirement na magpapatunay na siya ay isang eligible sa ating national team. Pero almost 3 weeks na nakapabalita nga ito. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring update kung naipasa na ba ng SBP sa FIBA at kung may naging hatol na nga ba ang FIBA para sa status ni QMB. Miski ang ilang mga sport analysts at ex-PBA players ay naabangan kung anong eligibility ni QMB. 6'10" big man ba naman kasi na naglaro ng 4 na taon sa USNCAA at may magandang skills para sumabak sa international competition. Lalo na't nasaktan si Kai Sotto ngayon, tapos marupok pa si AJ Edu, kaya magiging malaking bagay talaga na maging eligible ang isang QMB sa Gilas, di ba? Pero heto mga brody dahil hanggang ngayon ay wala pa rin pahayag ang SBP sa status sa QMB, marami ang mga nagiging usap-usapan, hindi lang sa mga fans miski sa ilang mga sports analysts, na baka naman kasi tinatago nila si QMB para sa ibang mga liga, kagaya na lang ng Japan B-League at iba pang liga na may Asian import na patuloy ang pagsungkit ng mga Pinoy collegiate players natin. Lately kasi hindi na talaga mapigilan ng PBA ang pag-bypass o pag-isang tabi ng mga collegiate players natin sa PBA draft. Katulad na lang ng season MVP at finals MVP ng UAAP na si Kevin Kiambao at JD Kagulangan na ngayon parehong naglalaro sa KBL, di ba? Though aminado naman ng mga Pinoy players natin sa overseas na nasa option pa rin nila ang PBA, yun nga lang ay hindi bilang first. Ang masama pa dyan, paano yung mga katulad nila Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo at iba pa ay magtagal sa overseas, tapos kung kailan papasok sila sa PBA ay papatapos na yung prime years nila dahil PBA nga kasi yung last option. Laking sayang para sa PBA yan pag nagkataon. Ito yung mga pumapasok sa isipan natin mga fans at maging sa iba na baka dahil sa sobrang gusto ni QMB maglaro para sa Gilas iipitin nila ang status nito para mapilitan magpa-drop sa PBA na mas maaga, at kapag nasa PBA na ay saka lang maisasama sa Gilas. Kung yung MPBL nga handa magbayad ng milyon kada buwan, yung pa kaya malalaking kumpanya sa PBA, di ba? Miski ang isang former NBA executive at national team coach ay nagtataka kung bakit wala pa rin sa Gilas pool hanggang ngayon si QMB, ayon kay Sir Homer Saison. Wika naman ng ex-PBA player na si Jericho Deniera na dapat pakawala na si QMB. Hangang-hanga rin kasi ito sa skills ni Quintin at syempre sa bihirang height na 6'10" para sa Pilipinas. Duda ko lang basa ko lang, baka may milagrong nangyayari. Sino ba ang next big guy para kay Kai Sotto, pare? Diba? Wala akong makita. Sa collegiate, nakakita tayo, pero sa mga ibang professional teams natin, walang best option sa akin is ito si Quintin Milora Brown. Bakit naman kailangan magpa-draft muna? Sabi ko, hindi naman dumaan dyan yung mga ibang mga candidates like yung mga sila Carl Tamayo, AJ Edu, Kai Sotto. So parang tinatago nila yung bata. Dapat pakawalan nyo na kasi pare, alam mo, ang daming nakaabang dito. Itong Quintin Milora Brown, lalo na yung last performance niya sa pagwagi nila rito sa UAAP Championship kontra De La Salle is, for sure, ang daming nakamanman dyan. Yung Japan, nakita na yan. Korean Basketball League, nakita na nila yan. Baka lang masulot, alam mo na, 6'10", biro mo. Bigay, disenteng bigay. Division 1. Oo, tinatago nila to. I have a strong feeling, tinatago nila to. Kung para kaalukin, 600,000, 650 at tumaas na, na 1 million na, automatic ito pare, 10 rebounds, 12 rebounds, meron kang instant big man dito. Kaya I'm sure maraming nag-aabang dahil pare, bihira itong gantong bata na darating sa Pilipinas na ganto ka fundamentally sound. Pero make sense din naman mga brody, di ba? Habang available pa si QMB ngayon at wala pang ligang pinaglalaruan, dapat isama na to sa Gilas pool ngayon pa lang. Kahit sabihin pa natin hindi pa sigurado ang kanyang status, hindi man mapasama sa mismong Final 12 ngayong window, at least kahit papano may pakilala na agad sa kanyang sistema ni Coach Tim. At pagdating ng FIBA Asia Cup kung saan siguradong walang Kai Sotto, pwede na natin siya magamit since may alam na to kahit papano sa triangle offense. Pero kung ineligible, di sorry na lang. Ang mahalaga, ready na siya kung sakali. Pero kayo mga brody, tunay nga kayang tinatago ng SBP si QMB para mapilitan nito magpa-drop sa PBA bago makapaglaro sa Gilas? O sadyang hindi pa inaasikaso ng SBP ang eligibility niya, pero pwede rin namang wala pang hatol ang FIBA? Kaya mga brody, anong sa tingin nyo? Comment nyo na lamang sa ibaba at ating babasahin yan.